Hapon po, mga Batang Maynila, magandang araw sa mga minamahal kong lolo't lola. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon na patuloy ang pagbuhos ng ulan. Kami po ay may biglang announcement para sa paggagayak, paghahanda, mga gagawin natin at mga deklarasyong importanteng malaman nyo sa lalong madaling panahon. Mga kababayan na nanonood ngayon, I hope I'm not asking too much so that we can reach as many as we can. Please do share this live broadcast now here in City Hall sa inyong mga mahal sa buhay, kamag-anak, kakilala, kapitbahay at kanino man na lalo na sa mga mag-aaral at mga tumutungo sa lungsod ng Maynila. Okay. There are two things that very important that we wanted you to know. Una, mamaya pong alas 11 ng gabi ay iniikayat namin kayong mga bumabiyahe at dumadaan sa Taft Avenue. Partikular na simula United Nation, Taft Avenue, hanggang Nakpil, Taft Avenue, na kung sakasakali at hindi rin naman mahalaga o may iba pa kayong rutang magagamit, hinikayat po namin na wag po kayong dumaan mamaya doon sa areang nabanggit, southbound and northbound, unless there are emergencies that you need to go to hospital, no? May tatlo kagad tayong hospital dyan, PGH, Manila Doctors, and Medical Center, Manila. Still possible, but preferably, kung hindi rin naman patungkol sa ospital, ang tutunguhin nyo doon, ay umiwas na po kayo sapagkat yung dalawang lane ng northbound out at southbound ng Taft Avenue from UN to Nakpil ay isasara po namin sa kadahilanan for so many days now. Personally, ako po ay nagpupunta sa lugar at ipinagtataka ko nga bakit itong areang ito na mga nabanggit ay patuloy na nababara ang tubig ulan o baha sa nasabing area. Now, a few minutes ago, kami po ay nagpulong-pulong, once and for all, pooling all resources of the national government and the local government through the leadership of Regional Director ng DPWH and the North and South of Manila, their equipment and logistics. And in the case of City of Manila, our engineering office, DPS, and Manila Traffic Bureau will conduct massive drainage check-up and clean-up if needed. Ulitin po natin, bubuksan ko po yung malalaking manhole, yung kwadradong nakikita ninyo. This will be needing high machinery, so heavy machineries. And that will come from DPWH and the City of Manila. And hopefully, makontak namin yung MMDA kung sakaling meron din sila. At dadalhin po dyan ang lahat ng aming pansipsip ng mga burak at kung may baraman sa mga nasabing manhole. Napakarami po niyan. For the past 2 days, I've been going in and out of the area. At naawa kasi ako sa mga pasyente ng MCM at saka ng PGH. At yung mga taong sumasakay ng LRT at kanina kung napanood ninyo nung binisita ko, talagang marami na pong napeperwisyo mga kababayan nating naglalakad at bumabiyahe. So once and for all, sisiyasatin ko po ng inyong
lungsod ng Maynila through the help of the national government, no? Ano na to? Pulling all resources para makita namin kung talaga bang barado itong mga drainage system na yan. Then we will make assessment. Sapagkat bukas po ay patuloy na lalakas or what you call moderate to heavy rainfall ang mangyayari sa atin. So, yun pong gagawin, ano? Yun po yung unang paalala. Hanggat maaari, wag po kayong dumako. Kung hindi rin naman mahalagat emergency o patungkol sa ospital o kung doon kayo nakatira sa area, no? Wag kayong dumako simula alas 11 because magkakaroon ng heavy traffic. That is for sure. So, yun po ang unang announcement. Ulitin ko ha. Taft Corner UN, Taft Corner Nakpil, northbound and southbound. 2 outer lane will be utilized by DPWH, by city government, para buksan yung mga manhole at ma-check for the incoming moderate to heavy rainfall na magaganap bukas at sa mga darating pang araw. That's the first announcement. Second, para naman sa mga magulang na nanonood ngayon at mga estudyante na nanonood ngayon, katulad ng pangako namin sa inyo, based sa impormasyong ibinigay sa amin ng mga sayantipiko na mukha na patuloy na lalakas ang ulan, akin na po ngayon alas 4:48 ng hapon idinideklara na walang pasok sa lahat ng level ng eskwela bukas sa pribado at pampubliko. Ngunit inihikayat namin ang mga paaralan na mag-adapt sa alternative delivery mode o mas madaling maintindihan, online classes. Ulitin ko po, please do share, please help us. Inform your fellow students, fellow parents, teachers, from the private school to the public school. Walang pasok bukas sa Maynila, private and public. But you are encouraged to do alternative delivery mode. You are directed to shift to online classes. Sayang po ang pag-aaral. Sayang ang panahon. So if we can do it at home o sa kani-kaniyang tahanan, then we must. So, walang pasok bukas. Pangatlo, sa aking mga kapwa-kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila, antabayanan nyo po ang ating announcement kung merong cancellation ng trabaho para bukas. Ulitin ko, antabayanan nyo po ang pasabi, announcement, kung tayo ay may pasok o wala bukas sa City Hall. But we, in the area or field of undertaking that serves this type of challenges o particular field, no? Health sector, MDRRMO, and so on and so forth. Tayo ituloy pa rin. So, mga kababayan, jump po muna tayo, nagtatapos itong maikling emergency broadcast for purposes of announcing kung ano ang magaganap sa ating ngayong gabi at magaganap bukas. Sa mga nanonood sa mga bahay-bahay, kanya-kanyang tahanan, kayo po'y mag-imbak na rin ng mga malilinis na tubig, baterya at palaging tumutok, no? Kung kinakailangan, ngayon natin makabago na, pwede natin dagdagan. I-charge nyo ang inyong telepono. At patuloy kayo makapanood sa aming mga social media account
sa updates na gagawin natin from time to time. Maganda na mga kakainin, o mga pagkain, baterya, at malinis na inumin. Hindi po natin alam kung gaano po kalakas ng gusto ang bagyong posibleng dumating bukas dala ng southwest monsoon or hanging habagat. As you all know already by this time, nasa 16 meters na po or level 2 na ang Marikina River. And that water will continue to flow, end up in the city of Manila. It's just a matter of time. So maganda po tayong lahat. Mag-iingat po tayong lahat. Sa mga bata, wag na kayong magpagala-gala. Mas delikado pong nasa labas kayo. Sundin ninyo ang inyong mga magulang. Manatili kayo hanggat maaari sa loob ng bahay. Sa mga barangay chairman, Kagawad Secretary Treasurer Tanod, ako po'y umaasa sa inyo na patuloy tayo maging vigilant at alerto rin na tugunan ang pangangailangan ng ating mga kabarangay sa kanya-kanya natin nasasakupang barangay. At pumanatag kayo, nandito naman ho ang pamahalang lungsod kung sakaling kakailangan ninyo din ang mga resources ng pamahalang lungsod. Magtulong-tulong po tayo. Panahon na ng bagyo, panahon na ng tagulan. Kailangan lagi tayong maging handa. So muli, ito po ang inyong lingkod. Si Yorme po, nagsasabing, mag-ingat tayong lahat. May awa ang Diyos, makararaos din tayo. Maraming salamat po. Manila, God first.